Wala silang pang frontline. At Alucard ni Aljus ang makikita natin dito. Again, ito na yung mga ano nila, ito na yung pang game 1 nila. Mukhang si Althea po, gagamitin niya, hindi po sarili niya yung gagamitin niya. Abangan natin mamaya. Kasi malay nyo, yung bagong hero pa yung gagamitin niya, di ba? Pang surpresa, pang gulat, at mukhang kailangan nating abangan. Anong mangyayari dito sa School of Ethics kontra sa University of Bida-Bida? And syempre, hindi natin pwede yan. Sinabi na ni Bird, hindi naman si Althea as herself ang lalaban siya. Antayin niya lang ang surpresa. Pero hindi siya nagtatapos ang surpresa. Syempre, sa July 20, marami pa tayong surprises and exciting prizes. Ayan, surprises and prizes for you all na pupunta. Free admission. The Magic Board is free. Ayan, dito, libre. At alam naman natin, kahit ako, mahilig po ako sa libre. Pero ngayon, tingnan natin, sino nga ba makakalibre ng puntos para sa unang laban natin. For the match number 2, Gigi will still play for the room. Katulad ng sinabi mo nga kasing katawan ni LG ng kanyang gagamitin. At ang newest hero ngayon sa wakas. Makikita natin for the first time ever dito sa KOL Brawl. Tama, no, ano kayang gagawin nila ni Ay, si Trippings! Ang lupit talaga ng trip ni Trippings, boss. Nasa gitna si Trippings. Middle laner, lapo-lapo. Ang makikita natin dito, old lane Susin. Hindi ko na rin alam sa School of Epics sa mga strategy nilang ganito. Kung ikaw gold niya na kasi dito sa Henry hero natin. Sabi na, Trippings or lapo-lapo na may baril. Saka Vengeance, saka Purify. Lahat binanggit ka na pero hindi ka pa rin nakuha yung blood. Pero medyo napashish. Nga lang din siya doon, medyo yung lineup natin, medyo makaramdaman natin na mahihirapan ang School of Epic, lalo na dito sa may bandang bot side. Ang Katinon, first na dagal, parang kay Franca. Ang sakit na naman talaga ng isang Terisla. Basag agad yung basag agad yung armor mo. Diba? So, kailangan maging maingat dito ng University of Bida-Bida sa mga engagement. Site, nakita niyo si Trippings, pero masaya pa si Trippings. Nakangiti pa si Trippings kasi alam niya nabigay na sa kanya yung lapo eh. So, kailangan niya lang maging maingat. Kasi tingnan mo, medyo masakit na agad si Site. First 1 minute pa lang ng game ha, nararamdaman agad dito ng School of Ethics yung damage ng University of Bida-Bida. And again, last time na nagtapat sila, naka-savage po si Site doon sa laban na yun. Linawin ko lamang po eh, medyo pumapantay po yung University of Bida-Bida ayon sa kanila. Kaya, tingnan mo, 4 na rotation, sinisimulan ni Aljus. Ang Turnell, meron nila lamang ang Pilipino sa napakagano mag-Turnell, Lord, Daddy Manyam. Pero still, hindi sumunod na nga yung sumunod Epic. Pero, that's a surprise! Wow! Ano pa ni Aljus? Nasa kami ni Scott, lamang ang nakakingat na nakakagalit at wow! double kill para kay Pink Shaking it at triple kill. Ang naisip Franca na lang ang pinagkakayanan sa mga training. Going for the maniac! This early pa lang! Grabe ang School of Epic! Hindi na lang basta trip-trip yan. Kakaibang trip to at talagang bida-bida ang napagtitripan ni Trippings ngayon. Mid laner Aldous made up under the 3-minute mark of the game. Wait lang kasi nakaabang siya doon. Parang nakaabang siya ng pwedeng patayin sa may purple pa. Ang ganda ng steal, sinimulan yun ni Aljus. Actually, nakita nga natin na si Echo lang o si... Hindi pala si Echo lang. Hindi ko alam paano banggitin niyang pangalan niya. Basta si Echo Gaming. Bumaba pa mula top lane hanggang turtle para lang makatulong siya. Ang aso lang, because of the retribution ni Aljus, na-secure nila yung turtle. Ngayon, grabe ang pagiging agresibo. Nandun yung stun, Christine Santamena. Hindi niya na magagamit pa yung ult niya. Double kill agad-agad. Mula dito ay Tripping si Gigi. Pahihirapan. Look at the damage. Sasalubong si Ego dun sa likuran pero parang kailangan na yatang lumayo. Si Gigi, pinirepensahan pa yung gitna pero medyo mahirap yata yan. Kaya si Tripping, wala akong pake sa'yo Gigi. Harap-harapan akong kukuha ng energy shield. Medyo ito na yata yung tinatago talaga, nakalakasan na School of Music. At ngayon, papatay na naman si Smith, jumping in. Uy, pero ngayon, medyo magmamakaway, gagatin ng konting sa Franca. 3 minutes will be shut down. Pero Elgin will get a kill na nga lang din. Magandang dive kahit pa paano for School of Epic. Medyo nag-rank up talaga
yung mga moves nila dito. At ngayon, magre-respond na naman ng isang malaking objective. Pero aangat tayo dito sa bandang taas. Na kung saan si Althea, hindi naman sobrang mapapunish pa. Pero medyo delikado ang buhay niya dito. Nandiyan ang mga glooms. Meron pa rin naman siyang UFO. Hindi yan UFO guys, yung lantern na yan. Pero still, tututok tayo na parang iba. Interesting ang natake nila Aljus. Merong may something ngayon. Ang School of Epics, parang effective yung yung pagkain ni Trippings kanina mismo sa harap ng camera. Yung pagkain na mismo talagang hindi na yung pansit kanto ng Laramie, yung University of Bida-Bida na. Yung kinakain na ganun sa katawang na pa-flicker si Madam Cristina, standoon si Sart, sinanipan ni Lily, pero enough yung damage output ni Trippings para makapatay sila dito ng isa. Nandyan lang din naman si Echo Gaming trying to actually take a revenge. Nandyan na rin naman si Frankan, makasecure ng kill, pero si Aljus lalayo na lang din. 1-for-2 trade, but kala ko tapos na, pero si Aljus umaamba pa. Clearly, this is an advantage mula sa School of Epics. Medyo mahirap to, Worthy Kasi kung nakikita nyo po mga pangyayari, hindi rin yata na-expect ng University of Bida-Bida na ganito kaangas maglaro din ng lapo talaga sa Trips. Parang on the part na alam nilang isa rin sa hero to, parang hindi nila na-expect yung mga early maniac, agaw, di ba? Pero kasi may part na sinabi, sa kanila na rin kasi mismo nang galing, di ba, Corky, na lumilevel daw sila. Lumilevel. So parang may part siguro na inatinipit nila yung ganong klase ng play, pero ang hindi nila na-expect is parang gusto maging one-sided na School of Epic yung laban to. Yun Kasi pala. kita mo, sa likod, grabe to si Trippings sa lahat, ginagamit, tapos sabay tawa, di ba? Yun pala yung rason kung bakit din tinatanggal yung lapu-lapu ni Trippings, di ba? Hindi pa yan pwede basta-basta lang mahawakan ni Trippings. Look at the zone mula kay Madam Sir. Tapos secure agad yung kill at nabog na si Eldin. Grabe, ramdam na ramdam mo yung muscles kapag ikaw ang kinaltagan ni Eldin. Ngayon, 5 miyembro sa gitna. Pwede naman silang mag-push, pero pwede rin silang mag-transition sa fertile. Grabe ang lamang ngayon ng School of Epics, at parang hindi makahinga ang University of Bida-Bida. Yung pag-a-adjust nila sa lakas, parang kailangan nilang iangat yung ilang porsyento para makasabay sa School of Epics. Nahihirapan mo niya na bahagyan ng University of Bida-Bida. Worthy. Pero sa ngayon, School of Epics, syempre mas naging enjoy sila sa mga ganitong kaganap, di ba? Pero hindi sila pwede makampante. Dahil kung sila may tactics sila na parang nung una, nagpapabugbog sila. Noong una parang nagpapalugi. Baka mamaya may ganun din. Kasi ang bida nga, kasabihan natin, minsan nagpapabugbog sa una. Siyempre, kanya-kanyang point of view yan. Di ba? Kung tingin nila sa University of Bida-Bida kontra bida, siyempre sa mata ng mga University of Bida-Bida, sila talaga tunay na bida. Pero may bibida na naman si Trippings. Sakto, pagsalim ng hard-hard, hindi siya magtatagumpay ngayon. Sa kanyang plano na tanggalin mo sa equation. Aljus, makakasalubong si Franca. Pero okay nga lang din dahil kaya niya naman mag-back out. Pero doon sa may bandang taas at gitna ay merong trabahong ginawa doon sila Trippings o mapa-Althea man yan na nagpo-push. And by the way, wala pa kong nababasag na story dito. Para sa School of Epic, kumpleto pa ang kanilang mga pang-protekta. Pwede pa next game yung Tori dito na School of Epics. Kung ikaw maglalaro sa sa Epic tier, ay kung ito naman yung makakatapat mo, parang ayaw mo na lang din makalaban sila. Parang pipiliin mo na lang huwag mag-MA dahil saan ka makakita ng lapu-lapu mid lane? Saan ka makakita na ang gold lane nila Sushin, di ba? Wait lang kasi dito sa baba, mukhang si Madam Sir lang ang mahirapan, pero alam na rin niya ni Madam Sir Alam ko na rin yung ganyang galawan, yung mga sandwich sa ganyan, hindi nyo ako matataan sa ganyan. Transition ng School of Epics dun sa may bandang itaas. Tutulungan si Althea, unti-unting lumalaki ang lead from 5K, ngayon 8K na agad-agad. At talagang hindi makahinga ngayon ang University of Bida-Bida. Nandiyan ang nilili dito sa naman ng Sierra. Okay lang kung sakali siya yung unahan na puruhan kasi naka-immortality na rin siya. Ang ginangalan na mag-transfer kay Franca, sakto ang pagsalim. At yan ang pagsago mo na laking status pero walang mga tatamaan. Minsan yung minasang makikir dito ng School of Epic na natraman namin yung pagkante. Pero Trippings, kailangan yung combination. Sabi nga natin na third, makakapatay sila dito. Nakita at Echo yun, si Franca
Tara nga namin na pagkalimot sa mga members. LG will go down. Sheer, the last woman standing, wala na rin immortality. Ay mapapalay na nga ba? Andito ang gandang lasting sanity. Babalik si Side with vengeance. Naamoy. Pero naaamoy, pero hindi tutuloy. But instead, Universe ng bida-bida. Kalmalitos lang, pumantay na tayo. Kailangan lang naman natin pantayan. Saka tayo unti-unti gumapang paakyat. Nakakahinga at makakakuha pa nga ng Lord. Ang University of Bida-bida. Medyo umasi moments doon ang School of Epics. Dinive nila under the turret. And maganda naman na napatay nila si Echo. Ang kaso lang kasi, since nandun sila sa loob ng torre, malo-low health sila. At the same time, kapag low health sila dito, gustong-gusto yun ng isang Roger. Looking at the emblem ni Sight, nakakilling spree pa siya dito, di ba? So parang, once makuha siya ng kill, mas maging effective and efficient sa kanya na humabol pa. Pero still, yung lead ay nasa side pa rin naman ng School of Epics. Ang kaso lang, because of that, unti-unting makakaabante ang University of Bida-Bida para bang inaangat na nila yung mga porsyento ng lakas para makahabol, para makasabay dito sa mga epics na kalaban nila. Pero parang university dito sabi nila okay lang, it's all part of the plan. Yung Lord, hindi man natin sobrang mamamaximize kasi kung makikita mo hindi normally, di ba pag first turn nakakita dahil nababasag yung outer, yung inner, pero wala pa rin tore na nakuha dito ang University of Bida-Bida. Habang ang School of Epic naman parang medyo nalito na sila. Parang ang unang plano 1 to 2. Kaso nung nasa plano na sila, ngayon sila nag-i-improvise pa unti-unti, di ba? Kasi kung nakikita natin, parang as they go by, saka palang nabubuo yung pinaka-main plan nila. Pero ang plano lang muna nila, dumipensa, huwag hayaan na makabasag ang University of Bida-Bida. Napagtagumpayan nila yan. Pero kailangan nilang rumang up, lumevel up. Kung ano nga ba yung next move nila. Kasi nangyayari ngayon, parang sila yung nag-aantay sa University of Bida-Bida. Wala namang masama magantay, pero masama kasi pag naabutan at napantayan sila dito ng University of Bida-Bida. Kasi remember, dati sila Roger first time. At meron Echo with nakari pa rin dito na kaya silang tunawin. Ngayon, medyo makuna sila. Ngayon, dahil na susuli. Pero more, pag mamaya nakaabot dahil itong si Echo. Pagdating sa farming, pero ayaw yata payagan. Hindi, ibig sa makaabot dito mga members. University of Bida-Bida. Tingnan mo naman, hindi lang sa carry, sa rin naman mamamatayan dyan. Yung mga, mga kaibaw, mga sila Franca, na mapagtatagumpayan nga nila makakuha ng isa. Not one, but 2 members now for the side of School of Epic. Nakakuha ng bawi. Ang ganda ng zone ni Tripping. Sa kaso lang, may kanya-kanya at sarili-sariling plano din ng University of Bida-Bida. Now, mag-push itong si Sight. Kasi dito na rin natin makikita yung downfall ng wala kang marksman eh. Yung downfall na wala kang yung parang pang DPS, pang damage per second. Kasi the more na tumatagal kayo sa team fight, the more nakakailangan ninyo ng tulad ng isang carry na kayang tumunaw. Kasi itong si Althea, gusto niya din yung mga matatagal na team fight. Gusto niya babad kung babad. Pero kasi, ang gusto naman nila, Trippings, nila Madam Cheer, gusto nilang makaburst. So medyo nag-egolize sila dun sa mga prolonged team fights. So, hindi natin alam sino ba talaga yung may hawak ng lead dito bukod sa fact na 2.7k yung hawak ng School of Epics. Bakit? Kasi nakukuha ng advantage, nakakuha ng tapang. Tingnan mo si Franca. Wala kasing kayang pumatay sa kanya, so hindi napipigilan, hindi nababawasan yung angas niya. Kasi gusto ko yung term mo, egolize. Diba? Importante talaga kung ma-egolize ka, pero sa ngayon kahit sabi yung may konting din ng School of Epic, pumantay na to sa mga natin. Parang University of Bida-Bida, pero parang natin din si sa pinakalipo, nagdamit ka ng Franca. Tapos pagkakamali niya nga natin, meron pa palang salit dito. Si Gigi kaya naman si Kite, kaya nagwawala naman doon for the double kill. Tatlo ang mawawala. Si Aldo sa bilang na yun. At si Size ngayon, medyo bumabate. Nandiyan yung pang-amore, pero yung lantern na isapat pa rin naman para pigilan siya, para mag-unos, bilid muna sila. Pero okay lang, umabot yun. Yung pagsali ni Gigi with a hard guard, destroying everyone on the spot. May 4 na miyembro matatanggal. Yung Lord, hindi papansin ng University of Bida-Bida Courtney. Dahil dito sila atake sa pinakagitna. Nakasalalay kay Kapitana. Kaya na bang balik na rin yung lakon? And nabul na nga yata talaga. At isang push ang kailangan magiging bida talaga.
ang University of Bida-Bida kahit na nahirapan sila. Ayan na, ewan si Madam Christine, galit na galit. Galit na galit. Wala daw sinabi. Walang sinabi. Kahit na